system. Mayroon din itong riboflavin para mapanatiling active, cheerful at energetic ang isang tao. Nandyan din mga kapartner ang asparagus. Ang ugat ng asparagus ay mabisang lunas sa depresyon. It is highly nutritious at ginagamit na herbal medicine for mental disorders. Ilaga lamang ang tuyong ugat ng asparagus at inumin isang beses isang araw. Siyempre, hindi rin magpapahuli ang rose. Maghalo ng 15 grams ng rose petals sa 250 milliliters ng kumukulong tubig. Palamigin at inumin kapalit ng tsaa or kape. Oras sa buong Pilipinas, ganap ng 4 na minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Arrancada Balita! Arrancada Balita! Balita! Magandang umaga po, bansang Pilipinas. Ayun po sa ating pong arangkada ng mga balita, Sunday edition, mga kalipunan po ng mga malalaking mga balita sa araw na ito ng linggo. Sa nakalipas na buong maghapon kahapon hanggang buong magdamag, mga kaibigan. Ito po yung lingkod, si Ray Sibayan. Tayo ho'y magkasama-sama sa ating mga balita ngayong umaga itong mga kaibigan ng arangkada ng mga balita Sunday edition hanggang alas 6 ng umaga. Sa ating pong headlines, jewelry shop sa loob ng SM Mega Mall, hinold up ng hinihinalang miyembro ng Martilyo Gang. Arrancada Balita! Balita! Lalawigan ng Davao del Sur niyanig ng magnitude 5.3 na lindol. Arrancada Balita! Balita! Manuela Malilio ng Aman Futures Group hindi raw tatantanan hanggang mapauwi at maparusahan ayon sa gobyerno. Arrancada Balita! Balita! Gunman sa pag-ambush naman kay Makunakon Isabela Mayor Erlinda Domingo, arestado. Arrancada Balita! Balita! Pilipinas magiging host daw ho ng World Economic Forum sa 2014 ayon mismo kay Pangulong Noynoy Aquino. Arrancada Balita! Balita! Sa ating balita mula sa ibang bansa, banggaan ng mga pro at anti-government sa bansang Egypt, nagresulta naman sa 9 na kataong patay, halos 600 ang sugatan. Sa ating sports mga kaibigan, Cordilleran boxer Ray Negrino, handang-handa na raw pong idepensa ang kanyang titulo laban kay Japanese boxer Kinji Kobo. Sa ating showbiz, Joey De Leon, idinaan sa biro ang pagtatanggol sa kanyang kasamahang si Ricky Lo. At ngayon po sa detalye na ating mga balita sa ating arangkada ng mga balita Sunday edition, January 27, 2013. Nagdulot ng tensyon ang panloob ng hinihinalang mga miyembro ng Martilyo Gang sa isang jewelry section ng isang mall sa Mandaluyong City kagabi. Ayon po sa mga otoridad, 3 suspect ang tumangay ng mga mamahaling alahas ng FC Jewelry Shop sa SM Mega Mall sa Ortigas, Daco alas 7:30 ng gabi. Mabilis namang nakihalubilo mga suspect na walang takipang mukha sa mga nagkakagulong mamimili kaya't agad silang nakatakas. Tangay naman ang hindi pa batid na halaga ng mga alahas. Kinumpirma naman ni Mandaluyong Police Chief Senior Superintendent Florendo Kibuyen na walang nasagtan o namatay sa naturang nakawan. Samantala, blanco pa rin ang mga otoridad kung paano nakapasok sa loob ng mall ang mga armas ng mga suspect sa kabila ng maigpit na seguridad sa naturang establishmento.
Mabilis na nilimas ng mga hinihinalang miyembro nga ho ng Martilyo Gang ang mamahaling alahas sa FC Jewelry Shop sa Mega Mall kagabi. Ayon po sa isang eyewitness, matapos basagin ang glass shelves ng mga alahas, mabilis na isinilid ng tatlong hindi pa nakikilalang suspect ang mga nakulimbat nila sa isang bag. Sinabi ng eyewitness na nagpaputok ang mga suspect para magkagulo mga tao at sila ay makatakas. Yung Tatlo. isa matangkad na lalaki. Tapos yung isa naman medyo maitim. Mhm. Tapos dalawa yung taga-basag nila. Tapos saglit lang, sa minuto lang yung umaripas na silang tatlo. Tapos nagpa-warning shot sila, dalawa. Nag-warning Ayan, shot. So, ibig sabihin, Edmar, merong mga nakuha. Yung, para siguro para magkagulo yung mga tao, para maka-gateway sila. Arangkada! Bandita! Siyam na minuto, makalipas ang alas 5 ng umaga. Agad na kinasaan ng pulisya ang dragnet operation para tugisin ng mga suspect na nanloob sa FC Jewelry Shop sa loob ng SM Mega Mall sa Mandaluyong City kagabi. Ayon po kay Mandaluyong City Mayor Benhar Abalos, may lead na ang mga otoridad kung saan nagtungo at posibleng nagtatago ngayon ang mga suspect sa naturang nakawan. Ay hindi, sinarado na po ang portion ng mall no? Opo. Pero hinahabol namin at may mga leads kami, may mga leads po kami Mhm. na pwedeng mahuli kagad. Ito, importante mahuli. Arangkada! Bandita! Bandita! Grabe po yan nangyari kagabi ho dyan sa may SM Mega Mall, mga kaibigan. Ay, talaga hong marami nagtatanong bakit daw ho nakapuslit yung baril na yan sa loob ng naturang mall. Ang isang nakikitang teorya dito, meron palang mukhang umasta raw na cosplayer, ha? Yung mga armadong suspect, kaya hindi napansin. Nakakostume ba sila? Naku, talaga naman Arangkada! Bandita! Bandita! Yan ho ang resulta ng election gun ban. Kriminal ang namamayagpag ngayon. Ay, ang sumusunod naman sa gun ban, siyempre, naturalmente, yung mga law-abiding citizen, kaya lang, doon sa mga kriminal, nako, ewan, walang gun ban sa kanila. 11 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga, niyanig ng 5.3 magnitude na lindol ang Davao del Sur, dakong 1:31 ng madaling araw. Naitala ng PHIVOLCS ang epicentro naman na naturang lindol dyan po sa may layong 168 kilometro mula sa timog silangan ng San Jose Abad, Davao del Sur. Ang pagyanig daw po ay tectonic ang pinagmulan at may lalim na 80 kilometro. Wala namang iniulat na nasaktan o nasirang establishmento dalaman sa naturang pagyanig dyan po sa Davao del Sur. Hindi raw po tatantanan ng gobyerno ng Pilipinas ang kaso ni Manuel Amalilio, leader ng Aman Futures Group na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakababalik sa bansa. Napunada po yung pagbalik niya. Patuloy na ipag-uusap naman ang embahada ng Pilipinas sa Malaysian Authority para malaman ang totoong dahilan sa naunsyaming pagbabalik sa bansa ni Amalilio. Iginit mo ni Foreign Affairs Assistant Secretary Raul Hernandez na Pilipino si Amalilio, alinsunod na rin sa nakarehistro sa kanyang birth certificate na inisyu naman ng NSO. Ayon po kay Hernandez, nanguna sa may pag-uusap sa mga Malaysian Authority si Ambassador to Malaysia Ed Malay. Una po rito ikinumpirma ni Rojas na mismong ang Chief Minister ng Sabah, Malaysia na si Musa Aman ang humarang daw po sa pagpapauwi sa Pilipinas kay Amalilio. Arangkada! Bandita! Bandita! 13 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga, umaasa naman si Interior and Local Government Secretary Mar Rojas na hindi malalamatan ang relasyon ng Pilipinas at Malaysia sa pagpapauwi kay Manuel Amalilio, ang utak ng Aman Futures Pyramiding Scam. Inagpo na Secretary Rojas na ipinupursigin na ng gobyerno ang pagpapauwi kay Manuel Amalilio para mapanagot sa mga panggogoyo nito o panluloko sa halos 15,000 katao
dyan po sa Mindanao maging sa ilang bahagi sa Visayas. Ayon po kay Rojas na ipag-ugnayan na ang Embahada ng Pilipinas sa Malaysian government upang ipresenta ang mga dokumento na magpapatunay na Pilipino si Amalilio. Napurnada ang biyahe pabalik na Amalilio sa bansa matapos itong harangin sa eroplano ng mga otoridad ng bansang Malaysia. Labing apat na minuto po makalipas ang alas 5 ng umaga. Sa ating pa rin pong mga balita, umapila si Pangulong Noynoy Aquino sa mga nagbabangayang senador. Makinig ho kayo sa mga senador. Natigilan na raw ho ang inyong mga pagtatalo at mag-focus na lang sa trabaho. Binigyang diin ni Pangulong Aquino ang pagtutok ng mga senador sa pinakamahalagang batas na nangailangan ng reforma tulad naman ng anti-money laundering law. Ayon po kay Pangulong Noynoy, dapat na puspusan ang trabaho ng mga senador pagdating sa legislation arena, lalo pat kaunti na lamang ang nalalabing sesyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Gitpan ni Pangulong Aquino, hindi away ang kailangan ng mamamayan kundi batas. Batas ho na mangangasiwa naman o maggugobyerno naman para maging maayos ang bayan. Nakadagdang mag-recess ang sesyon ng Kongreso sa Pebrero upang bigyang daan ang midterm elections. Oras mga kaibigan sa buong Pilipinas, ganap ng 15 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Tayo po ibabalik pa rin po sa ating mga malalaking mga balita sa umagang ito mga kaibigan ng Linggo, January 27, 2013. Ating pa rin pong headlines, jewelry shop sa loob ng SM Mega Mall, hinold up ng Martilyo Gang, lalawigan ng Davao del Sur, niyanig ng magnitude 5.3 na lindol. Manuel Amalilio na Aman Futures Group, hindi raw tatantanan hanggang mapauwi at maparusahan. Gunman sa pag-ambush naman kay Makunakon Isabela Mayor Erlinda Domingo, arestado. Pilipinas magiging host ng World Economic Forum East Asia Summit sa 2014. Sa balita naman mula sa ibang bansa, banggaan ng mga pro at anti-government sa bansang Egypt nagresulta naman sa 9 kataong patay, halos 600 ang sugatan. Sa ating sports, Cordilleran boxer Ray Negrino, handang-handa na raw pong idepensa ang kanyang titulo laban kay Japanese boxer Kenji Kobo. Sa ating showbiz, si Joey De Leon, idinaan sa biro ang pagdatanggol sa kasamahang si Ricky Lo. Oras sa buong Pilipinas, ganap ng 17 minuto, makalipas ang alas 5 ng umaga. May tanong ka ba tungkol sa pag-ibig? May say-si Pangga dyan. Live! May tanong ka ba tungkol sa relasyon? May say-si Pangga dyan. Live! May tanong ka ba tungkol sa politika at showbiz? May say-si Pangga dyan. Live! May tanong ka ba sa mga bagong balita